Mga kababayan, unahin natin itong kay Irene Marcos. Nako po. So ano nga ba itong kay Irene Marcos, mga kababayan? Ito po. So kung mapanood nyo, mga kababayan, talagang hindi po talaga katanggap-tanggap, no? Talagang hindi po talaga magandang panuurin. 'Di ba? Sir Mike Villanueva, ayan, may love shoutout po. Oh, ito po ha, mga kababayan ha, panuorin niyo po ha, ipapanood ko po sa inyo. Yung may mga magsasaka sa San Jose del Monte na pinapalayas ng mga pamilyang Araneta. Yung mga kinakain po nating gulay na tinatanim ng mga magsasaka, pinapalayas ng pamilyang Araneta na asawa ni Irene Marcos. Nagdugong pamilya yung mga yan, dapat yan hindi pinapapasok sa mga pampublikong espasyo dahil sila ang kaaway ng publiko. Magnanakaw, berdugo, mamamatay ng kapwa Pilipino, mamamatay magsasaka, nagpapalayas ng mga magsasaka sa lupang sakahan. Dito pa talaga sa bagsakan ng tinda ng mga magsasaka, pinapapasok yung mga berdugong yan. Nakakapastos sa mga mamimili, nakakapastos sa mga kapwa Pilipino. Marcos, Hitler, Dictador! Diba? Kita nyo, mga kababayan? Alam na po ba na may mga magsasaka sa San Jose del Monte na pinapalayas ng mga pamilyang Araneta. Yung mga kinakain po nating gulay na tinatanim ng mga Wait lang ha, mga kababayan. magsasaka, pinapalayas ng pamilyang Araneta na asawa ni Irene Marcos. Nagdugong pamilya yung mga yan, dapat yan hindi pinapapasok sa mga pampublikong espasyo dahil sila ang kaaway ng publiko. Magnanakaw, berdugo, mamamatay ng kapwa Pilipino, mamamatay magsasaka, nagpapalayas ng mga magsasaka sa lupang sakahan. Dito pa talaga sa bagsakan ng tinda ng mga magsasaka, pinapapasok yung mga berdugong yan. Nakakapastos sa mga mamimili, nakakapastos sa mga kapwa Pilipino. Marcos, Hitler, Dictador! Diba? Kita nyo, mga kababayan? Ha? kung kayo ang nasa sitwasyon nun, ano kayang sasabihin ninyo, no? Diba? Kita nyo? Kita nyo, mga kababayan, nag-trending siya ngayon ha. Kung hindi ko alam kung kailan lumabas yung video na yan, alam nyo, mga kababayan, no, ilalabas talaga yan ng mga DDS kasi nakikita kasi nila at usap-usapan ngayon, mga kababayan, itong may plano nga, no, na pagtakbo ni Irene, 'di ba? Bilang presidente sa 2028. So ngayon, mga kababayan, syempre ilalabas nila yung mga ganyang issue na kung saan ay pinapalayas daw ng asawa ni Irene Marcos Araneta itong mga magsasaka, no? Tas ang kakapal daw ng mukha kung bakit pinapapasok pa daw sa pampublikong palengke, no? Itong si Irene dinuro-duro pa, 'di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, kung kayo ang nasa sitwasyon nun, anong gagawin ninyo? Hindi ba kayo magtawag ng pulis, magtawag ng security, or di kaya kung mga barangay officials? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, hindi maganda yung ganun. Kaya kung asawa naman pala ni Irene ang nagpalayas sa mga magsasaka, bakit nyo idadamay si Irene? 'Di ba? At saka, kung nakita ninyo na may paglabag, kung totoo man na pinalayas, hindi nyo siya pwedeng ipahi. Alam nyo, imbis na kayo yung mananalo, kayo yung nasa yamadong-yamado pagdating sa korte, pwede kayong baliktarin yan. Bakit? Alam nyo yung pagpapahiya sa inyo, sinigaw-sigawan ninyo sa publiko, malaking kaso yan. 'Di ba? Sa totoo lang, mga kababayan, grabe talaga, no? Grabe, no? Kita ninyo? Kabastos. Ano na daw? Nangugat kaayo. Siyempre, market yan. Customer, may vendor ba nga palayas sa customer? Kaya nga, di ba? Grabe.
Matagal na yan, Kent. Ayan, inilabas nga yun kasi nga maraming nagpo-push na tumakbo. Kaya nga, Ma'am Silpa Glory, ito ngayon yung inisyu nila. Kasi nga, agam-agam kasi ngayon, no, mga kababayan. Agam-agam kasi ngayon, itong issue or itong balita na ito daw si Irene ay tatakbo nga daw presidente sa 2028. Kaya ngayon, mga kababayan, itong mga DDS, ilalabas talaga nila yan. Oo, ilalabas talaga nila yan para magalit ang taong bayan. Yeah? Para sabihin, issue, tahimik to, ganyan-ganyan. Pero tignan ninyo yung asawa. Nagpapalayas ng mga magsasaka sa San Juan del Monte, Bulacan. Yeah? Ganyan agad, mga kababayan. Alam nyo naman, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, na kung sakali man si Irene Marcos, no, ay tatakbo or papasok sa politiko, isa na yan sa kanyang iiwasan talaga. Biruin nyo, hindi pa siya politiko niyan. Diba? Hindi pa siya politiko niyan. Pero tignan niyo, inuungkat na nila. Nag-trending ngayon yan, mga kababayan. Ako, i-search ninyo, magugulat kayo. Yan ang lumalabas ngayon. Maskin sa TikTok, no? Pag sinabi nyo, Irene Marcos, sinigaw-sigawan, binastos, no, sa palengke, lalabas agad, automatic, ang bilis. Kahit sa Facebook, ganun. Kahit sa Google, ganun. Nag-trending siya ngayon, mga kababayan. Binuhay nila. Binuhay nila yung mga isyong ganyan para may maibato lang. Kasi kung ang ibato nila ay korupsyon, di ba, pagnanakaw, sa kaba ng bayan, wala silang masilip, wala silang magawang issue. Mga kababayan, gagawa sila ng paraan para may maibato, may ibutas, no? Kasi syempre lang naman 'yan. Halimbawa, tatakbo si Irene. Syempre, pag sinabi mong presidente, ano ang unahin mo? Buhay ng Pilipino. Alam naman po natin na halos kadalasan ng programa ng mga Marcos ay magsasaka. Ngayon, pag sinabi no, ito concern kami sa mga magsasaka, mahal namin ang mga sa agrikultura, ganyan-ganyan kasi nung panahon ng tatay ko ang Masagana 99. Dati nung panahon ng aking tatay, ang Pilipinas ang supplier ng palay sa buong Asia. Pero ngayon, nakita nyo naman, syempre, ang bato agad niyan. Kumpara ka sa magsasaka, para sa agrikultura, Masagana 99. Bakit pinalayas ng asawa mo yung mga magsasaka? Di ba? Ganun yan, mga kababayan. Ganun yun, mga kababayan. Yung ating reaksyonan ngayon patungkol dyan, kawawa po talaga, mga kababayan. No? Kawawa po yung nangyari kay Irene Marcos. Grabe. Grabe yung mga utak DDS talaga, mga kababayan, no? Biruin ninyo, sa tagal-tagal na ng video, bubuhayin pa. Sa tagal-tagal na ng issue na yan, na sinigaw-sigawan, no? Ay, nako. Noong 2022 pa yan, lumabas, nanalo pa rin si PBBM. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, wala namang kasalanan kasi yung tao, di ba? Kung sakali man na ganyan, pinalayas ng pamilyang Araneta, ang mga magsasaka, ang tanong, yun bang mga magsasaka na yun, lupa ba nila yung sinakahan nila? Kasi yan din ang mahirap, mga kababayan. Yan din ang mahirap sa ating mga Pilipino. Magtatayo ka ng isang istruktura, magtatayo ka ng isang bahay. Ang tanong, lupa mo ba? Kasi siyempre, mga kababayan, kung tayuan mo ng bahay yan, tayuan mo ng sakahan yan, ang tanong, anong karapatan mong magtayo at gawan ng sakahan kung hindi mo naman lupa? Diba? Yun ang tanong, mga kababayan. Yun ang tanong ngayon. Diba? Kahit sino po, mga kababayan, itry mo kaya. Itry mo kaya, mga kababayan. Anong karapatan mo na magtayo ng isang gusali sa hindi mo lupa? Diba? Yun ang totoo. Anong karapatan mo magtayo ng sakahan, magtayo ng taniman, kung hindi mo lupa? Ngayon, pag binawi ng may-ari yan, nganga ka.
Bakit? Kahit patayuan mo ng mansyon yan, kung ang nakapangalan ng titulo ay hindi sa'yo, walang kwenta yung mansyon mo. Mapupunta yan dun sa may-ari ng lupa. Kasi bakit? Bakit ka nagtayo kung hindi naman sa'yo? Kahit saan po tayo pumunta, mga kababayan, no? Kahit saan pong husgado magharap-harap. Pag sinabi mong landowner versus land grabber, hindi po talaga mananalo ang land grabber. Mga kababayan, kung halimbawa ako si Kent, isa akong hasyendero, meron akong isang hasyenda na umabot ng 1,000 hektarya. Diba? O isang 1,000 hectares. O hasyenda na ang tawag doon, 1,000 hektarya na eh. Hasyenda. Tapos may mga tao dyan na gumawa ng sakahan, nagawa ng kubo, tinayuan ng bahay, tinayuan ng bukid, ginanyanan. So, anong karapatan magtayo kung sa akin yan? Diba? So, may karapatan na kahit magtayo ka pa dyan ng SM, magtayo ka pa dyan ng pure gold, kung ang titulo niyan ay sa akin, wala kayong magagawa, lumayas kayong lahat dyan. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Kahit sabihin mo, ito, tinayuan ng SM kasi nabili ng SM. Kailan lang? Halimbawa, ganito. Ito, nabili ng SM year 2025, kaya tinayuan nila ng lupa na yan ng SM kasi sa kanila, year 2025. Ang problema, yung land title, 1980s pa. Sino ang nagmamayari? Yung may land title na 1980s o yung SM na 2025 yung land title? Yan ang mahirap, mga kababayan. Maliban na lang kung yung tumira doon ay pinatira ng pamilyang Araneta or pamilya ni Irene. Kasi habang matagal, ito, sa batas kasi mga kababayan, may style kasi yan. Kasi sa amin kasi ganito. Sa side kasi ng lolo ko at lola, sa side ng mama ko, ganito yan. Ang lupa kasi namin sa probinsya, dalawa kasi province namin. Merong sa Mindanao. Ganito yan. Yung isang lupa sa side ng lola ko, walang nag-develop kundi pinatirhan nila. Sa side naman ng lolo ko, trinabaho ng lolo ko at ng mga tsuhin ko, mga kapatid ng mama ko. So ngayon doon sa lola ko, medyo malayo kasi papunta pa ng Pagadian. Walang masyadong pumupunta doon kasi malayo nga. Tapos alam nyo naman, pagbandang Pagadian, no, magulo kasi dyan. May mga abusayap dyan, may mga mabasa malapit ng Ipil, Sambuanga, Sibugay, dyan medyo magulo na kasi dyan. So ngayon mga kababayan, sa loob ng ilang dekada na hindi na pumunta yung lola ko doon, pero alam po ng mga tumira doon na hindi nila lupa yon. Ngayon mga kababayan, una, nagpaalam naman silang tumira sa lupa na yon sa lola ko, pero isang pamilya lang. Nagulat na lang kami nung pinuntahan na ng mga kapatid ng mama ko at ng mama ko, kahit ako sumama ako doon. So, gusto nang i-develop yung lupa. Yung lupa kasi nun may mga niyugan. Tapos yung mga niyog na yon ay tanim na mula noong wala pang nakatira, may niyog na. Bukod sa niyog, lansones. No? Lansones ang tawag sa Pagadian ng lansones. Pero sa Bisaya, buwahan. So ngayon mga kababayan, ang nangyari, yung isang pamilya na pinatira ng lola ko, ay syempre nanganak yun, ilang dekada nanganak, nagkaroon ng apo, nagkaroon na ng asawa, doon na tumira sa lupa na yon. Medyo nasa mga 15 hectares yata yon, lansonisan at niyugan. So ngayon mga kababayan, okay lang kasi sa side ng lola ko yun Tapos yung lola ko, nagpaalam naman yung magulang nung mga nakatira ngayon doon. Ang problema mga kababayan, sa loob ng ilang dekada na hindi napuntahan ng lola ko at na-check yung lupa kung ano na nangyari, pero ang titulo nakapangalan sa lola ko, sa mama ng mama ko. So ngayon, chinik na kasi i-develop nga. Tapos syempre, mag-harvest, maraming lansones. Syempre, kikita din yun, pati niyugan. Kasi namatay na nga yung lola ko. So, kailangan paghati-hatian na yun ng mga magkakapatid. Syempre, ang mga tsuhin ko, siyam sila lahat, mama. Mama ko, mga tsuhin ko, siyam sila magkakapatid kasi may kambal kaya naging siyam. So ngayon, ang nangyari mga kababayan, pumunta na doon yung mga tsuhin ko, mga magkakapatid. So pagdating doon, sabi na ng mga tsuhin ko, ng mga basta mga kamag-anak namin sa side ng lola ko na yung lupa, kukunin na. So hindi naman sila pinapalayas. Ang problema lang mga kababayan, yung mga anak nung mga unang tumira doon, yung mga apo, nagpapatayo
Tapos yung mga pinapatayo nila doon, konkreto, bato, mga simento. Kasi naka-abroad na yung iba. Ang akala siguro nila, porket ilang dekada nang walang pumunta, ay sa kanila na. Ngayon mga kababayan, nagkasuhan na sila, nagdemandahan na. Ang mabibigyan lang ng rights doon, yung magulang nung mga nakatira doon. Ilang dekada na po ang nakalipas, namatay na yung mga magulang. So ngayon mga kababayan, ang dapat lang makakuha doon, kasi once kasi na pinatira ka dyan, sa ilang taon, may makukuha kang share dyan. Sa 15 hectares, siguro may makukuha kang 1/4 dyan sa 15 hectares. Ang nanalo mga kababayan, ang nangyari, ganito siya. Yung 15 hectares, kinuhaan ng 1/4 para doon sa caretaker. Kumbaga, parang caretaker yun eh. Ngunit mga kababayan, ang sabi ng abogado, hindi ka na pwedeng kumuha dyan kasi patay na ang magulang. Yung mga anak, wala na silang karapatang kumuha kasi bakit? Hindi naman sila yung kausap ng lula ko. Kasi mga anak, mga apo na lang sila. So anong ginawa mga kababayan? Nakalaya sila lahat. Wala silang nakuha maskin isang lote. Wala. Yung mga bahay, andoon, tinubuan na ng lumot, wala nang nakatira. Kasi bakit? Ang dapat lang manghingi doon ng share na caretaker ay yung mga magulang. Ang mga nakatira kasi doon, anak at apo na. Sa ilang dekada na, ilang generation, third generation na. So ngayon mga kababayan, ganun pala ang patakaran sa lupa. Kung sino ang caretaker, kung buhay pa, may share ka doon. Kung ilang hektarya, 1/4 sa'yo. Basta lumagpas lang ng ilang dekada, halimbawa 30 years kang nakatira doon, may share ka na sa lupa na binantayan mo. No? Ang problema mga kababayan, yung magulang ng mga nakatira doon, patay nang, matagal nang patay. Siguro mga 10 years, 15 years nang nakalipas, patay. So ngayon mga kababayan, yung mga nakatira doon, anak na lang, apo, tapos minsan mga pinsan, tapos mga bayaw, doon na, ayun, napalaya silang lahat. Wala silang nakuha ni isa sa pagadian. Yun ang nangyari mga kababayan. Kaya dito sa side ng pagsigaw-sigaw kay Irene Marcos Araneta na pinalayas daw itong mga magsasaka ng asawa ni Irene, siguro naman may karapatan magpalayas ang asawa ni Irene. 'Di ba? Siguro naman, may karapatang magpalayas. Kasi bakit? Kung hindi mo naman sila pinatira doon at hindi naman nagpaalam, di ba, na tumira at magtayo ng sakahan, magtayo ng bahay or kubo, talagang questionable yan. Di ba? Kahit 100 years pang nakatira, sa may-ari pa din yung lupa. Totoo yun, mamulay. Pero may share na nga sila doon. Basta nagpaalam na sila ang titira. Pero kung hindi ka nagpaalam at doon ka nagtirik ng bahay, nagtayo ka ng taniman, nagtayo ka ng sakahan, kahit pa anytime, kung palayasin ka dyan, nga ka. Luluha kang aalis, wala kang mabitbit ni isa. Kung nagpatirik ka dyan, tapos pinatayuan mo ng mansyon, nang hindi mo naman lupa, yan ang isipin natin, mga kababayan. Hanggat hindi mo pagmamay-ari, trespassing ang tawag doon. 'Di ba? Hanggat hindi ikaw ang may-ari, huwag kang basta-bastang magpatayo ng bahay hanggat ang titulo ay hindi nakapangalan sa iyo. Kung may kasunduan, edi kahit pa anytime kung palayasin ka, kung may kasunduan kayo, may karapatan kang ipaglaban. Ang tanong kung nagtirik ka doon, tapos nabili na yan ng mga Araneta, wala kang magawa. 'Di ba? Halimbawa, ngayon, lupa ko, 1 hektarya. Bininta ko sa mga Araneta. Tapos yung lupa na yun, kasi sa tagal-tagal, hindi ko naman magamit. Tapos may mga tumirang hindi nagpaalam. Ngayon, nabili na mga Araneta. Malamang yung nakabili, palayasin niya mga nakatira doon kasi nabili na niya sa akin eh. Ngayon, ang tanong, magrereklamo yung tumira doon kung nagpaalam sa akin. Kung hindi man nagpaalam, tapos nagtirik doon, porkit nakita nilang walang nakatira, walang nagdevelop ng lupa, niya, tapos tinayuan. Yan din ang isipin. Kadalasan sa mga Pilipino, ganyan yan. Ganyan yan. Style sa mga Pilipino, iwasan yung tumira sa probinsya or sa mga bukid na porket walang nagde-develop, porket walang nagre-reklamo,
ay okay lang. Tapos magtiri ka doon, magpatayo ka ng bahay, ilang henerasyon na, sumunod, si apo, si anak, si apo, hanggang si apo sa tuhod lang nakatira. Ang akala ninyo ay inyo na. Pero tandaan ninyo mga kababayan, dumating ang panahon, or darating ang panahon na merong magkiklaim yan. Kasi kahit namatay na yung lolo, lola, yung apo sa kuko, sa tuhod, sa ingron, apo sa buni, apo sa alipunga at hadhad, sisingilin at sisingilin yan. Diba? Yan ang isipin ninyo, mga kababayan. Ha? Yan ang isipin ninyo. Kaya sa totoo lang, kawawa si Irene Marcos Araneta, na kapatid ni PBBM. Yung sisigaw-sigawan ka na, yung asawa mo nagpalayas ng magsasaka, tapos ang kapal daw ng mukha na pumasok pa sa public market. 'Di ba? Kapag ganyan, sa totoo lang, mga walang pinag-aralan yung mga ganong nagsisigaw-sigaw. Bakit? Kasi kung may pinag-aralan ka, hindi mo pwedeng sigawan yung tao kasi alam nyo kung bakit. Mababalikan kayo niyan. Babalikan kayo. Imbis na panalong-panalo ka, paldong-paldo ka na may makukuha kang share doon, wala ka na tuloy makuha. Bakit? Kasi babaliktarin ka nung pwede kang kasuhan nun. Libelous yung ginagawa mo, sinigaw-sigawan mo sa taong, sa public. Duru-duruin mo pa, patay ka. Kung may utak at may pinag-aralan ka, i-file mo ng kaso yan. Hindi yung sisigaw-sigawan mo yan, imbis na may makuha ka. Walang mangyayari sa'yo. Makakasuhan ka pa. Kaya kayo mga DDS, iwasan nyo yung ganyan, ha? Iwasan nyo yung ganyan mga DDS. Kasi ito pa naman mga DDS, katulad nung kay Digong, na sa Dahig, nung idiniklara ng Chamber 1 ng ICC, pre-trial Chamber 1, na si Digong ay hindi tinanggap ang interim release. Alam nyo sinigaw ng babae doon, putang ina, si Marcos binayaran ng ICC, mukhang pera, kangaroo court. Alam nyo, pwede kayong makasuhan yan. Yung mga sinisigaw-sigaw ninyo, putang ina si Marcos kasi bayad ang ICC. Dahil ninakaw niya yung pera sa kaban ng bayan, pinambayad niya sa ICC, kinidnap si Tatay Digong. Yung mga ganyan-ganyan, yung mga expression, itigil nyo yan. Bakit? Hindi maganda yan. Kasi pag tinanong ka dyan, asaan yung ninakaw ni Marcos? Asaan yung binayaran ng ICC? Asaan yung ninakaw niyang pundo sa Pilipinas na binayad niya sa mga mga prosecutor doon sa ICC. Ganyan ang ginagawa nila, mga kababayan. Kinidnap si Tatay Digong. Tapos pag tinanong ka nun, anong klaseng kidnap? Saan yung pruweba mong kinidnap? Nga ka ngayon. Di ba? Nga ka ngayon. Yan ang problema, mga DDS. Iwasan nyo yung ganyan. Kasi yung mga taong naninigaw, kung may galit ka sa isang tao, huwag mong sigawan, lapitan mo, saksakin mo diretso. Huwag ka nang sumigaw, saksakin mo lang, alis ka. Kasi kapag sigaw-sigawan mo yan, pag na-record ka yan, na-videohan ka yan, tapos gagawin yung ebidensya, tapos i-file ng kaso yan, dadamputin ka di oras. Diba? Oo, Ma'am Silpa Glory. Diba? Ganyan ang gawin niyo mga DDS. Kung hindi niyo gusto yung tao, katulad sa akin, diba? Pinost ako ni Tio Moreno. Tapos ang comment dito, kita mo, tax ng taong bayan yan, pinambili niya ng Mustang, malita ni Saldi ko yan, napunta sa kanya. O putang ina. Kung kayo isa-isahin ko, tanungin ko kayo, paano naging tax ng taong bayan to? Hindi naman ako kontraktor, pangalawa, hindi naman ako kongresista, hindi ako senador, wala akong insertion, hindi ako politiko. Paano ako nakakuha dyan mula sa tax ng taong bayan? Tapos mali-malita daw ang natanggap ko mula kay Saldi ko. Paano mangyari na bibigyan ako ni Saldi ko ng mali-malitang pera? Politiko ba ako? Di ba? Yan ang isipin ninyo, mga DDS. Hindi maganda yung ganyan. Imbes na tama kayo sa paningin ninyo at iniisip ninyo, makakasuhan kayo nga kayo. Tapos pag nakasuhan kayo, anong sasabihin? Ginigipit, kinakawawa, diba? Enting kabutete, enting batuti pala. Diba, Ma'am Moonlight? Yun ang iniisip, yun ang utak ng mga DDS. Alam nila sa sarili nilang mali, pagpilitan nila. Iwasan nyo yung ganyan.
Paano kung yung sinigaw-sigawan ninyo may dala yung M16? Tapos habang nagsigaw kayo, biglang humugot yun, ubos kayong lahat. Di ba? Di ba, Ma'am Silpa Glory? Oh, character assassination, no? Di ba? May mga ganyan ng ano. Tingnan yung mga DDS, yung mga mindset ninyo. Kaya nga tinanong ko ano bang masabi ninyo kung bakit DDS ka? Magbigay kayo ng isang salita para tawagin naming tama kayo kasi DDS kayo. Wala silang masabi. Mga kababayan, walang masagot ang mga DDS. Magbigay ka ng isang salita na tama ka dahil DDS ka. Or gawin naming basihan kung bakit naging DDS ka. Anong makuha ninyong benepisyo kung bakit naging DDS kayo? Hindi nila masagot yan. Yan pa nga lang kung sakaling makauwi si Digong, magbago ba ang buhay mo? Yayaman ka ba? Yung dating pango, tatangos ba ilong mo? Yung dating nakamotor, magkakaroon ka ba ng sports car? Yung dating ang bahay mo butas ang bubong, ngayon ay mansyon na. Ganun ba ang benepisyo pag nakauwi si Digong? Diba? Yun lang naman ang tanong ng mga loyalista at kakamping. Kung sakali ba si Digong makauwi at kung sakali bang si Sara maging presidente, yayaman ka ba? Magbago ba ang buhay mo? Hindi ka ba maging pango? Hindi ka ba maging patay gutom? Hindi ka ba pangit na? Hindi ka ba manyakis? Hindi ka ba uto-uto? Hindi ka ba tanga? Pag naging presidente si Sara at nakauwi si Digong. Kung yan lahat na sinabi ko, pango, pangit, inutil, uto-uto, manyakis, patay gutom, mawala yan lahat sa inyo at nagbago ang buhay ninyo. Yung dating nakatira ka sa ilog, ngayon nakalutang ka na sa hangin. Yung dating nakatira ka sa balsa, ngayon nakatira ka na sa yate. Kung sakaling naging presidente si Sara at nagbago ang buhay nyo, dating nakapatong ka lang sa balsa, yung kubo-kubo mo nasa balsa, nakalutang ka sa ilog o sa dagat, at ngayon ay yate na, balikan mo ako, sabihin mo, tignan mo Ken, naging presidente si Sara, nakayate na ako. Maniwala ako. Pero kung naging presidente si Sara, tapos pangit ka pa rin, tapos nakatira ka sa squatter, tapos binaha ka pa rin dyan, ibig sabihin lang yan, tanga ka talaga. Literal. Todo-todo. Tanga, literal na todo-todo. Yan ang isipin ninyo mga DDS. Pag nakauwi si Digong, magbago ba ang buhay mo? Pag nakauwi si Digong, magiging 3 ba ang titi mo? 3 na ang itira mo bawat gabi-gabi. Pag nakauwi ba si Digong, yung puki mo, 6 ang butas? Yan ang isipin niyo. Kung mangyari man yan, ang puki mo, magiging 6 ang butas pag nakauwi si Digong, sabihin mo sa akin, putang ina mo Ken, totoo talaga na sinuportahan namin si Digong. Pag nagiging 3 ang suso mo, 3 ang utong, balikan mo ako, sabihin mo, tignan mo Ken, nung nanalo si Sara, naging 3 ang utong ko, balikan mo ako. Pero kung ganyan pa rin ang suso mo, 2 lang utong, tos lawlaw, nako. Sabihin ko na lang sa'yo, tanga ka talaga, walang improvement, walang nagbago. Diba? Kaya mga DDS, tigil-tigilan nyo yung pag may galit kayo sa tao, sisigaw-sigawan niyo sa publiko. Pangit yung ganyan. Diba? Yung mga DDS, dapat ma-realize nyo yan. Pag nakauwi ba si Digong, yung tinusok mo yung tinusok mong bakal, nagkaroon ba ng dahon? Kung sakali man na nagtusok ka ng bakal, tapos nakauwi si Digong, nagkaroon ng dahon yung bakal, balikan mo ako. Kasi himala yan. Ultimo scientifico, hindi ma-explain yan. Di ba? Kung nakauwi man si Digong, tapos sumikip ulit ang puki mo at nagkaroon ka ng regla kahit 70 years old ka na, sabihin mo sa akin, Ken, putang ina, nakauwi si Digong, niregla ako, tapos naging virgin ako ulit. Sabihin mo sa akin yan. Pero kung walang mangyari, isa lang masabi ko sa'yo, literal na tanga ka kapag DDS ka. Diba, mga kababayan? Ganun yan, Pasensya na kayo mga kababayan na bastos yung sinasabi ko, pero totoo. Saan ka makakita 70 years old ni regla? Kasi nakauwi si Digong. Actually mga kababayan, nangyari kasi yan sa akin dati. Meron kasi kaming sinusuportahan na artista tapos charity vlogger. Alam nyo, yung mga kasama naming matanda ang sabi sa akin, alam mo ba Kent, mayakap ko lang talaga siya Kent, mawawala yung rayuma ko. Sabi ko, putang ina, nayakap mo lang nawala yung rayuma mo. Ano yan, santo?
Ha? Sabi naman nung isa, alam mo Kent, mahawakan ko lang yung kamay niya. Mawawala na yung sakit ko sa likod. Sabi ko, putang ina, ginawa niyong puon. Ginawa niyo santo. Ganyan ang ginawa nila kay Digong, mga kababayan. Ha? Mahawakan ko lang si Tatay Digong. Mawala na yung mga iniindang kong karamdaman. Oo. Yung buhok ko ngayong napanot na magkakaroon ito ng malagong buhok. Diba? Ay, Diyos ko. Diba, mga kababayan? Yan ang problema sa mga DDS. Kung makauwi man si Digong, manalo si Sarang presidente, tapos magbago ang buhay niyo, balikan niyo ako, tapos ipamukha niyo sa akin. Pero kung wala, naku, magtanim na lang kay kamote, after 3 months may ma-harvest kayo. Pero yung aasa kayong maging presidente si Sara, tapos makauwi si Digong, malayo, malabo pa sa tubig kanal, oy. Madilim pa sa ihi ng pusit. So dito tayo, mga kababayan, mga tanga kasi kayo mga DDS. Uy, tigilan nyo na yung mga alam nyo yung ano, yung umihi ka pero gising. Alam nyo yung nakaihi ka sa higaan kasi pakiramdam mo na gising ka na pero hindi pala.